Kamusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na kahit pa matagal nang iniimbestigahan ng mga eksperto ang ating karagatan, ay marami pa silang hindi nalalaman at natutuklasan? Kaya mula sa isdang tila ba namimingwit ng iba ring isda, hanggang sa nilalang na hindi raw tuluyang maimbestigahan ng mga eksperto, ay pag-usapan natin ang 10 pinakamisteryosong nilalang sa karagatan. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, anglerfish. Ang isa sa pinakakilalang nilalang na naninirahan sa kailaliman ng ating karagatan ay ang tinatawag na anglerfish. Pero alam mo ba na ang parating nakikita natin sa mga larawan patungkol sa hayop na ito ay ang mga babaeng anglerfish lamang? Ito ay dahil sa ang mga lalaking anglerfish ay higit na mas maliit kumpara sa mga babae. At tanging babaeng anglerfish lamang ang mayroong nakasabit na ilaw sa kanilang katawan na ginagamit nila para akitin at palapitin ang mga isdang balak nilang kainin. Ayon sa mga eksperto, ay dahil sa naninirahan sa malalim na parte ng karagatan, ang mga isda na ito ay bihira lamang makakita ang mga nilalang rito ng kahit na anong liwanag. Kung kaya't nag-adapt at nag-evolve ang anglerfish ng ganitong paraan ng panghuli upang madali silang makakain kahit pa sa malalim na parte ng karagatan, kung saan bihira at limitado lamang ang mga nilalang na kayang manirahan. Number 9, blobfish. Alam mo ba na mayroong isang uri ng isda na naninirahan sa ating karagatan na walang kahit na anong kaliskis, muscle o buto sa kanyang katawan? Ang isda na ito ay ang blobfish na mukhang ordinaryong isda lamang pag nasa tubig. Ngunit kung iaangat mo ito sa lupa ay tila ba nagiging isa itong gelatin na ayon sa mga eksperto ay dahil sa ang isda ay umaasa lamang sa water pressure sa ilalim ng karagatan para sa kanyang hugis at itsura ng pangangatawan. Kung kaya't pag tinanggal ito sa dagat ay para bang nagiging isa na itong bago at ibang nilalang. Dahil sa kanilang kakaiba, talaga namang nakakapangilabot na itsura kapag nasa lupa ay binansagang pinakapangit na nilalang sa ating planeta ang blobfish na talaga namang nagpapakita kung gaanong hindi kaaya-aya ang kanilang itsura sa paningin ng lahat ng tao. Number 8, Greenland sharks. Ang mga Greenland shark ay ang isa sa pinakakakaibang uri ng pating sa ating planeta. Sa kadila ng maliban sa pagiging vertebrate na may pinakamahabang buhay sa lahat, ay kilala rin sila sa pagiging isa sa pinakamalaking pating sa dagat, kung saan kayang umabot ng nilalang na ito sa sukat na 24 na talampakan ng haba. Pero kahit na dambuhalang pangangatawan ng mga Greenland shark, ay hindi tayo dapat magambala sa kanila dahil sa hindi agresibo ang lahi ng pating na ito sa mga tao, kung saan mas dapat pa nga silang matakot kaysa sa atin. Dulot ng mga tao ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nauubos na ang populasyon ng hayop na ito, sa kadila ng madalas silang hinuhuli ng mga mangingisda. Number 7, black swallower fish. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang malalim na parte ng ating karagatan ay naglalaman ng napakaraming mga kakaiba at sadyang nakakatakot na mga nilalang. Pero kakaunti lamang ang kayang pumantay sa kaibahan ng isda na ito na kung tawagin ay black swallower fish, na mula sa kanyang pangalan ay agad mo nang malalaman na mayroong kakayanan na kainin at lunukin ang kanilang mga biktima ng buo at buhay pa, na paniguradong nakakapanindig balahibo kung ating mapapanood at makikita. Kahit nasa 10 pulgada lamang ang sukat ng mga black swallower fish, ay kaya pa rin nilang kainin ng buo ang mga isdang kasing laki o mas malaki pa sa kanila, dahil sa parabang lobo ang kanilang sikmura na lumalaki at lumalapad depende sa sukat ng kanilang naging biktima. Number 6, leafy sea dragons. Kung makikita mo ang itsura ng nilalang na ito, ay sigurado akong maiintindihan mo na lamang kung bakit sila tinawag ng mga eksperto na leafy sea dragon. Dulot na ang kanilang katawan ay parabang mga dahon lamang sa ilalim ng karagatan na ginagamit raw ng isda para magbalat kayo para makaiwas sa mga gustong humuli at umatake sa kanila. Sa kasamang palad ay nalalapit ng maubos ang populasyon ng mga nakamamanga at napakagandang mga nilalang na ito
Dulot na nauubos na rin ang kanilang mga habitat sa kailaliman ng dagat na tayong mga tao din ang may dahilan at kasalanan. Kung kaya't kung hindi titigil ang mga industriya sa ating planeta ay hindi may tatangging hindi lamang ang mga leafy sea dragons ang mauubos, kundi marami pang mga nilalang sa karagatan ang tuluyan ng mawawala. Number 5. Wobbegong Shark. Kung makikita mo ang nilalang na ito na tinatawag na Wobbegong Shark, ay paniguradong hindi makakalain na isa silang uri ng pating. Dahil sa ang kanilang paraan ng pamumuhay ay talaga namang naiiba sa lahat. Dulot na sa sahig ng dagat madalas na nakatambay ang mga pating na ito na nagbabalat kayo raw habang naghihintay sila ng isdang minalas na lumapit at hindi sila nakita. Flat man ang katawan ng isdang ito ay isa pa rin sila sa may pinakamalaking katawan ng pating sa lahat, kung saan umaabot ang haba nila sa lampas 10 talampakan na maaari nilang gamitin para atakihin kahit pa ang mga tao na aksidenteng lumapit at pumasok sa kanilang teritoryo. Kung kaya't labis na pinapaalalahanan ng mga eksperto ang mga tao na matyaga nila ang kanilang nilalanguyan, lalo na't kung alam nilang may mga wobbegong shark na naninirahan rito. Number 4. Ribbon Eel. Alam mo ba na mayroong isang uri ng igat o eel sa ating karagatan na mayroong makulay at flat na pangangatawan? Ang igat na ito ay ang ribbon eel na sa una ay akalain ng marami sa atin na agresibo dahil sa parating nakabuka ang bibig ng mga ito. Ngunit ayon sa mga eksperto ay nakabuka lamang ang bunganga ng isda dahil sa dito sila humihinga. Ngunit kahit na hindi agresibo ang hayop na ito, ay mainam na hindi raw natin sila basta-bastang lapitan. Dulot nakakunti pa lamang ang ating nalalaman patungkol sa mga ribbon eel, kung kaya't maaari raw na makamandag ang mga hayop na ito na hindi pa lamang tuluyang natutuklasan ng mga eksperto. Number 3. Box Crab. Ang pangalan ng nilalang na ito na kung tawagin ay box crab ay nakuha nila dahil sa kanilang kakaibang hugis at itsura na para bang may mga sulok na kasabay ng paglagay nila sa kanilang pangsipit sa harapan ng kanilang katawan ay talaga namang makikita mong may itsura silang kagaya sa mga kahon. Dahil sa malaking pangangatawan ng hayop na ito ay paborito silang hulihin ng mga tao dahil sa malaman nilang pangangatawan na unti-unti raw nanganganib na maubos ayon sa datos na nakuha ng mga eksperto, kung kaya't mainam raw na bawasan na natin ang paghuli sa mga hayop na ito. Number 2. Squidworm. Kahit na matagal na nating iniimbestigahan at pinag-aaralan ng ating karagatan, ay sadyang marami pa tayong hindi nalalaman at natutuklasan na talaga namang mapapatunayan ang pagkadiskubre ng mga eksperto sa nilalang na ito na kung tawagin ay squidworm noong 2007 na mayroong itsura na para bang pinaghalong pusit at bulate, pero hindi ka dapat malito dahil isang kakaibang uri ng bulati lamang ang nilalang na ito na nakuha lamang ang tawag sa squid dahil sa tila ba 10 galamay na nakasabit sa kanilang pangangatawan na ginagamit nila para manghuli ng maliit na organismo sa kanilang paligid na kanilang nagiging pagkain. Ang nakapangingilabot na nilalang na ito ay naninirahan sa lalim na ilang libong metro sa karagatang Pasipiko, kung kaya't imposible raw natin silang makikita ng malapitan basta't hindi tayo lulusong sa kailaliman ng karagatan. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na tampok sa istorya natin ngayon na nakuhanan raw sa kailaliman ng karagatan na nagpapakita ng mga nilalang na para bang mga alien na makikita lamang natin sa mga pelikula. At ang malala pa rito ay mayroong isang great white shark sa likod ng isa sa mga ito na nagpapakita lamang kung bakit ang sitwasyong ito ang isa sa pinaka hindi gugusting maranasan ng kahit na sino. Number 1. Nudibranch. Ang mga nudibranch o sea slugs ay ang mga nilalang sa ating karagatan na itinuturing na isa sa pinakamisteryoso sa lahat. Dulot na kahit pa marami ng mga nalalaman patungkol sa nilalang na ito ay dahil sa marami at hindi na mabilang ang kanilang uri na naninirahan sa karagatan, ang ilan sa mga nalalaman ng mga eksperto na kapabilidad ng nilalang na ito ay ang kanilang kakayanan na kunin at iimbak ang lason ng kanilang mga nakaing biktima sa kanilang katawan na magsisilbing proteksyon
at pangdepensa nila sa mga gustong umatake sa kanila. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang nilalang ang naninirahan sa ating karagatan na nagpapatunay lamang na marami pa tayong dapat na malaman at matuklasan na sa kasamang palad ay hindi pa rin natin kayang gawin sa kasalukuyan dahil limitado pa lamang ang teknolohiya natin na kayang pumunta sa malalim na parte ng karagatan. Kaya para sa iyo, alin sa mga nilalang na ito ang sa tingin mong pinaka nakapangingilabot sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.